Inyo ang Panginoon, at sumayo din ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at nagkauhay, lumitaw rin ang masamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahay at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga yon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan niyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kumisa naisip natin na sa kasamaan ng daigdig, bakit ang Diyos ayaw panlipulin ang mga masasama upang ang mga mabubuti ay makapanaig sa daigdig. Kapag ho tayo ay nasasagad na't napupuno, ito ang waring ating naiisip. At ang mga pagbasa at kwento ng mga ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin ng larawan at imahen ng katarungan ng Diyos, na ang kanyang katarungan ay pagbibigay ng kaluwagan at pagbibigay puwang sa tao para magkaroon ng pagbabagong buhay. On this Sunday, I invite you to reflect upon the justice of God is exercised in leniency. And sometimes we do not understand the leniency of God. But for God, it is about His justice. Sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, kinikilala na ang Diyos ay puspos ng kapangyarihan. Ganap ang katarungang kanyang taglay at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay tungo sa ikabubuti ng sangkatauhan. Kaya nung sabi sa unang pagbasa, "Maaari mo kaming parusahan kailanman ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinaon at pagtitimpi. Ginagawa mo yang ituro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain, at binibigyan mo ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi." And that is the justice of God. Seemingly lenient in the standard of the world, but in the wisdom of God, He gives us space and moment in order to rethink our evil ways, hoping that conversion and transformation will happen and be realized. And that is always at the advantage of the sinful humanity. Kaya nga ito'y personal na naranasan ni Pablo. Kaya't gano'n na lamang ang pinapahayag niya sa ikalawang pagbasa, na ang Diyos na ito'y nauunawaan niyang hindi tayo marunong manalangin ng wasto. And because of our condition, He rescued us. How? By sending the Holy Spirit. At yung mismong Espiritu ng Diyos ang lumuluhog sa ating ngalan upang ang ating mga panaghoy, saloobin at mga panalangin ay makarating sa kanyang kalooban.
Look at the leniency of God. He could easily say, if you are not capable, it's not my loss. After all. But God rescued us. How? By sending His Holy Spirit. And the Spirit of God who resides in us are the one in communion with the Spirit of God. That's why our prayer are being heard by Him. Ang Espiritu ang lumuluhog para sa mga banal upang ang kalooban ng Diyos ay ating matunghayan, upang ang nais ng Diyos ay ating matuklasan. All for the welfare of humanity. He understands our limitation, but our limitation will not hinder us. Through the grace of God, giving us Spirit is at the rescue so that the will of God will be known by humanity through the Spirit residing in us and through discernment wherein God is leading us. At yun ang kagandahang loob ng Diyos sa atin, na tayong may kahinaan ay binibigyan niya ng kakayanan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu upang makilatis natin at makipagkaugnay tayo sa kalooban ng Diyos. At ito'y nagaganap dahilan sa pagpakaloob ng Diyos ng kanyang Espiritu sa ating buhay, sa ating pagkatao. Kaya ito yung larawan ng Diyos. At higit nating maunawaan ang talinghaga sa Ebanghelyo na ang may-ari ng sakahan naghasik ng mabuting binhi. Dumating ang kaaway, naghasik ng masamang binhi. Ano ang nangyari sa pagsibol? Nagkauhay ang mga trigo, pero kaalinsabay nitong lumago ay ang dawagan, ang mga damo. Ano ang kaisipan ng mga alipin ng may-ari ng sakahan? Bunutin, to eliminate, to cut off, to kill. But that is not the mind of the owner, sapagkat alam niya at tinanong niya, kapag ba binunot niyo ang mga damong yan, natitiyak niyo bang hindi maaapektuhan ang mga trigo? Handang magbigay ng panahon ang may-ari ng sakahan. Handa siyang mag-antay. At kapag dumating ang anihan, ito ang tamang panahong na paghihiwalayin ang damo sa trigo. Ang damo'y susunugin at ang trigo naman ay pagsasama-samahin sa kamalig na nakalaan para sa kanila. Ang kaisipan ng mga alipin, to cut off, to eliminate, to kill. But that is not the mind of God. He is lenient, giving moment to grow, hoping that transformation and reform be realized. And by giving time, justice will reign, that at the end of it all, they will be judged kung nasaan ang mabuting binhi at ang masamay paghihiwalayin. Ang mga mabuti titipunin sa kamalig at ang mga damo ay susunugin. Na bagamat binibigyan ng panahon at pagkakataon, may hangganan pa rin ang lahat na ang Diyos ay maghuhukom. Subalit handang magintay ang Panginoon at pagbigyan tayo ng pagkakataon upang magsumikap at hari naway makapagbago at makapamunga ng mabuti na maging kalugod-lugod sa Diyos.
Ito po ang larawan ng ating Panginoon. Ganito niya itrato ang bawat isa sa atin. At ang bawat bukang liwayway sa ating buhay ay pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon to reform our lives and change our ways. Because God is hoping in us that conversion remains to be possible in each and every individual person. And if you treat that this is your God, this should also be our way in dealing with other people. Kung ito ang karanasan natin sa Diyos na nagbibigay ng panahon at pagkakataon para makapagbago, sana'y ganito rin ang trato natin sa ating kapwa-tao. Because our natural tendency is to cut off, to eliminate, to throw away, especially those people who are not favoring us, especially those people who becomes burden in us, especially those people who repetitively doing evil ways against us. We tend to throw them away, to cut off and to eliminate. Just like the mind of the servant in the gospel. But that is not the mind of God. God is always hopeful in us and giving time and space so that we could reform our lives. At kung ito ang Diyos na ating pinaniniwala at pinananaligan, sana'y ganito rin ang ating pag-asa sa bawat isa, na habang may buhay at pagkakataon pang magbago at ituwid ang kanilang buhay, na hari naway kumilos ang Espiritu ng Diyos sa kanila, at doon maramdaman nila ang katarungan ng Diyos ay hindi na sa paghusga at paghahatol ngayon, kundi sa pagbibigay ng panahon at pagkakataon para makapagbagong buhay. Ito ang habag at awa ng Diyos na ipinakikita sa atin at ipinararanas. Ito rin nawa ang pagpapakita natin sa mga taong hindi kamahal-mahal at madalas ay nagiging pabigat sa ating buhay. Hingin natin ng dakilang biyaya na tayo rin ay maging makatarungan. Subalit katarungan, hindi batay sa kaisipan ng mundo. Sapagkat ang kaisipan ng mundo, putulin, husgahan, parusahan. Pero hindi ganon ang pamamaraan ng katarungan ng Diyos. Pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng pagkakataon, at hari nawa sa muling pagtitiwala ay magkaroon ng kamulatan na ako'y binagkakatiwalaan muli at ang mga pagkakataong ito'y gamitin natin para sa pagbabagong buhay. Let the image of God being declared before us be our own, that our God is judging us with leniency. Do not waste time that God is giving on us. Maximize it and respond positively on it. And in the same way, if this is your God, kindly do the same. Let us be hopeful to one another by giving them second chances, hoping that change and reform remains to be possible as long as we live. At yun ang biyaya na hari naway hingin natin sa Panginoon. Lalo tigit sa mga taong nahihirapan tayong pakitunguhan at paulit-ulit na nakagagawa sa atin ng kasamaan. Ipakita natin ang katarungan ng Diyos, hindi sa paghatol at pagpaparusa, kundi sa pagyakap at pagpabigay ng pagkakataon, pagtitiwala ang na may tsansa pang magbagong buhay at magaganap ito
kapag ang pagtitimpi, kapag ang pangunawa, at gayon din naman kapag ang pag-ibig ay patuloy nating ipakita sa kanila kahit waring hindi makatarungan. Subalit iba kasi ang katarungan ng Diyos na ipinakikita at pinararamdam sa bawat isa. Kaya hilingin natin ng biyaya for us to be given the gift of patience, understanding and hope in our dealings with these people, so that upon living it up, we become an image of Christ, who is just, but at the same time lenient, because our God did not come in order to destroy. Our God comes in order to save us. Ang Diyos natin hindi sinugo para magwasak. Ang Diyos natin ay isang Diyos na magliligtas. At kung ito ang Diyos natin, tayo rin naway maging daan ng kaligtasan ng Diyos para sa mga taong waring wala ng pag-asa na magbagong buhay. Subalit hindi tayo magwawasak. Tayo'y katuwang ng Diyos sa pagliligtas at sa pagtubos. Let us declare to the world, who is our God? Our God does not meant to destroy, but rather to save us. Let us be agent of God's salvation as we deal with other people. Sumandali para sa pagbabalita at mga paanyaya, dumating na ho si Roque, si Antonio, si Jose, at gayon din, sino pa? Si Pedro. Bagong makeover. So, bumili na ho sila ng mga bagong damit at yung mga mukha nila na wala na yung mga alikabok, agiw at kung ano-ano pang dumi. So, hinahanap nyo si Jesus, naando naman ho si Jesus sa tagiliran. So, they are already done. Tapos na po yan at yan po ay iaangat natin doon. Pero bago maiangat, kailangan muna kumpleto ang bayad. Hindi ho aangat yan sa taas kapag hindi pa nakokompleto ang ating bayad. Kaya we still have a balance to Maestro Willie Layug at makikita nyo po yung perma niya. Ano po yung sinasabi ko nung nakaraang mga araw? Look at the hands nitong mga santong ito o itong mga imaheng ito. Kitang-kita nyo yung muscle at yung ugat. Pangalawa, magkakaiba ho ang muka nila. Kasi kadalasan po kapag lumililok, halos magkakatulad. Maging yung muka na kalong-kalong ni Jose si Jesus, mapungay at waring inaantok na. Pero doon kay San Antonio, sa ibabaw ng Biblia, parang masiglang-masigla. So the Jesus being described by those images are totally different in manner and gesture. And that is the craftsmanship of Maestro Willie Layug. Pag tiningnan nyo naman ho yung krus, so hindi na ho sexy si Jesus. Dinagdagan niya ng abs dahil wala daw sa proportion yung kanyang ginawa. Pero hindi na natin ito makikita sapagkat napinturahan na at na-incorporate na sa kanyang katawan. Kaya dinagdagan daw ho niya noong image ng mga dugo sa dibdib si Jesus. At yun po ang inyong makikita. Ako po personally ay requested na dito sa retablo natin ay maglagay ng isa pang simbolo. Dahil po ang ating inspiration sa ating simbahan at interior design ay galyon, sabi ko pwede bang lagyan mo ng kompas? Sapagkat ang kompas ay nagseset ng direction during the galleon trade. Pwede ba kung lagyan mo rin ng angkor? At pwede bang ilagay mo ito doon sa ilalim at paanan ni Jesus? Dahil may nakita po akong espasyo na wala namang dekorasyon pero pwedeng lagyan ng signage o mga images para po magpaalala that we are galleon trade ang pinoportray natin. Kaya nga po merong buwan at araw, may dungawan na may kapis, because our inspiration is galleon trade, which we identify our city. At ito po yung ilalagay.
So we have the compass, we have the anchor, dinagyan pa niya ng steering, which is totally significant in our spirituality. Dahil iplalagay po ito sa paanan ni Jesus na nakabayubay sa krus. He is our compass, and the compass is always directing us to the north. And the north of our life is no other than Jesus. When we are sailing in our life, sometimes we are being derailed. We need anchorage, and we need to anchor ourselves on Jesus, especially when we are lost. At yung huli po ay yung steering, na ginagamit pagmamaniobra ng galyon. Kaya alam natin na sanay si Jesus ang magpatakbo ng ating buhay para wag tayong maligaw at pag wag tayong anurin sa dakong kalayuan para makapanatili tayo lagi sa Kanya na nagmamaniobra ng ating buhay. These are simple symbol. Sometimes are noticeable, but we are going to put it at the foot of the cross to remind us that our life is a constant galleon. Tayo'y laging naglalakbay. Kaya ho kapag nalagay ito doon, ma-identify natin true enough, our inspiration is the galleon trade wherein our city ay nakibahagi sa kasaysayan ng ating bansa. So ito po ang pagawain. We hope by this week o next week ay matapos na itong ating retablo at hopefully kapag napuno na natin ang bayarin ay maiaangat na natin sa taas. So I invite you to come close and be personal sapagkat akala natin napakaliit ng imaheng na andoon sa taas. Yun pala'y napakatataas. Mataas pa sa atin. They are life size. Kaya pag naiangat doon, parang napakaliit na lang. At tingnan nyo po yung mga detalye ng paggagawa ng artistry ng maestro kung bakit napakamahal ng bayad natin sa kanila because we are paying sa Class A na nagpipintura ng imahen. Hindi ako mahilig sa mga santo, pero nung makita ko yan, nakita ko agad yung kaibahan. Dahil yung mga pinaengkarna natin dito na mura nga, pero walang masyadong detalye. Hindi nyo makikita yung mga ugat, yung mga muscle, subalit ang pagpipintura rito ay detalyado. Pati ho yung damit, may nag-akala nga, kalay tunay na tela. Pero yan po'y kanyang artistry, yung paggagawa ng damit na ibinalot sa katawan ng ating mga santo't banal. We still have a balance of 600,000 on these images. Sa retablo naman po ang ating balance ay 825,000 pesos. So we're still pooling resources for this obligation so that we could fulfill our obligation on the services that they rendered to us. Another thing ay nagpapolish po tayo ng ating granite. At kung kayo po'y magagawi sa bahaging ito, for 2 days, ito po'y kanilang niliha, niligyan ng chemical at pinakintab. Kaya lamang ako'y parang pinanghinaan ng loob sa mahal. Ang sukat po ng hallway na ay 101 square meter. Ang charge nila sa atin ay 55,500. The total measurement of our nave is 872 square meter. So meron pa tayong bubunuin na 681 square meter. Kaya ho kung approve ho sa inyo yan at gusto nyong makitang ganyan ng flooring ng ating simbahan, because I think more than 10 years na po ang granite natin at sa dami ng dumi, welding rod, mga kung ano-anong itinambak natin, baka ho gusto nating pagsumikapan to polish our granite and make it as polished as it is para maibalik natin kahit papaano yung kakinangan ng ating mga flooring at mas madaling malinis at matanggal ang alikabok kapag ganyan ang ating mga sahig. So we are trying to still contemplate
At sabi ho sa akin, Father, bibigyan kita uli ng discount from 500 per square meter, gagawin daw po niyang 450. Dahil simbahan naman, so sabi ko, sige, pag-iisipan muna namin, i-assess ng mga tao kung gusto nila ang ganitong uri ng flooring na may kakinangan, subalit hindi madulas, at maipolish uli ng maayos ang granite. By last week of July, si Machuca po'y darating to oversee naman itong mga center aisle and sanctuary, hoping that by that time, wala na pong mga scaffolding, papaltan po yung mga nabiak at nag-crack na mga tiles, i-deep cleaning nila at aayusin uli yung grout sa pagitan ng bawat tiles na in-install nila. In that end, we hope magiging malinis ang ating aisle at sanctuary ng ating simbahan. So yun po ang ating mga ginagawa para po sa paghahanda natin sa ating kapistahan ni San Roque. Patuloy po ang paglalakbay ng Birhen sa mga sambayanan. Our novena will start on August 5 up to 13 para po sa 9 na araw na pagnonobena sa ating mahal na patrong si San Roque. Gayon din po, our interview on our scholars are ongoing. Nag-house to house visit po sa mga applicants ng ating scholarship program. At sa darating pong July 23-24, yung mga graduates po natin at alumni ng scholar will have a retreat in Tagaytay as a sending off sa mga nag-graduate sa scholarship program. And on August 1 and 2, yun naman pong 50 bagong scholars natin for another academic year will have a team building in Silang, Cavite. So ito po ang ating advokasya na ang mga kabataan natin at mga scholar ay hindi lang matustusan ng pinansyal na pangangailangan, kundi i-build up din ang kanilang katauhan para mahalin ang sarili ayon sa pag-ibig ni Jesus at makapaglingkod sa ating simbahan. All these are interventions na ginagawa natin para sa ating mga scholar na hindi lang pera-pera ang ating tinutusto sa kanila. We want them to love themselves as Jesus loved them so that they could serve other people with the same love that they experience from our Lord Jesus Christ. Kaya po yun yung mga activities ng ating scholarship program. And hopefully by August 10, as we begin another school year in Cabso, Cavite City Campus, may 50 muli tayong scholar na ating tutustusan sa buong taon at hari nawa by sa mga susunod pang tao'y maraming mapagtapos ang programa ng scholarship program ng ating parokya. Kaya we are welcoming benefactors and sponsors na hindi naman nangangahulugang malalaking halaga, but consistent giving and sharing and paying forward to whatever fruit of your labor or God's blessing in you. It will be a great help for our 50 scholars. And we want this program to be sustainable at hindi nakaangkla kay Father. Na kahit ako po'y mapalipat ng parokya, you will continue this program because there are people running it and there are sponsors and benefactors who believe on this program to alleviate poverty na unti-unting nagbabahagi at nagbibigayan para itulungan ang mga dukha nating mga mag-aaral para maiangat ang buhay ng kanilang pamilya. Kaya muli po, sa ating pagtutulungang ito, higit nating na itataguyod ang kinabukasan ng mga kabataan. And lastly, as a takeaway from the readings, let us always remember that our God is a God who is willing to take risks, willing to wait, and so patient on us. It might be injustice in the standard of the world, but that is the justice of God. Ang katarungan ng Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataon at puwang para mabago natin ang ating buhay. Pero ito'y hindi forever. It has its own end. That's why better to act now rather than to blame ourselves in the end. At kapag gumikilos tayo sa mga panahon at pagkakataong ito ng pagbabago, tiyak
ang katarungan ng Diyos ay makakamit natin dito sa mundong ito hanggang sa pagsapit sa kabilang buhay. Kaya lagi po nating iisipin, ang Diyos ay laging nagbabaka sakali sa atin. At kung yun ang iyong Diyos, sana huwag ka rin masiraan ng loob na magbaka sakali sa kapwa-tao. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang makapagbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo'y manaugnawa at mamalagi sa inyo, magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.